May 31, 2023, alas 12 ng tanghali. Nagbukas ng telebisyon si Juan upang manood ng kanyang paboritong noontime show na Eat Bulaga. Tulad ng milyong-milyong Pilipino, bahagi na ng kanyang araw-araw na routine ang panonood nito tuwing pananghalian. Ngunit sa kanyang panonood, agad siyang nagtaka. Replay lang o mga rerun ang mga episodes na pinapalabas. Pinanood na lamang din niya ito sapagkat nakakatawa rin naman ang mga lumang episodes. Kasabay nito, nagbabrowse din siya sa mga comments ng mga netizens sa social media live feed ng palabas. Gaya ng inaasahan, marami ring tagapanood ang nagtataka kung bakit replay lamang ang mga palabas sa araw na iyon. Ngunit nang malapit nang matapos ang time slot ng programa, may inaasahang pangyayari. Biglang nag-live ang palabas. Humarap sa camera ang mga host na Eat Bulaga at nagbigay ng isang announcement na yumanig sa buong Philippine entertainment industry. Noong nagsimula ang Eat Bulaga noong 1979, ito ay pinroduce ng Production Specialist Incorporated or PSI na kalaunan ay napalitan ng bagong production entity. Dito isinilang ang Tape Incorporated. Ayon sa mga opisyal at pampublikong record, ang Tape Incorporated ay itinatag noong 1981 ni na Antonio Tony Toviera at Romeo Romy Haloshos Sr. Si Tony Toviera ang nangasiwa sa production, creative direction at pang-araw-araw na pamamahala ng kumpanya. Samantalang ang panig ni Romeo Haloshos Sr. naman ang may malaking papel sa korporasyon at pagmamay-ari ng Tape Incorporated. Si Tony Toviera ay matagal ng katuwang at pinagkakatiwalaan ng TVJ sapagkat mula pa sa simula ng kanilang karera ay kasama na siya sa kanilang industriya. Sa loob ng 4 at kalahating dekada, naging maayos at matagumpay ang takbo na Eat Bulaga. Kahit ilang beses na itong lumipat ng network, nananatili itong malakas at mahal ng sambayan ng Pilipino. Noong Marso 2023, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumunuan ng Tape Incorporated. Nagbitiw si Tony Toviera bilang President at CEO ng kumpanya. May mga lumalabas na chismis na siya ay pinilit umanong magbitiw, subalit walang opisyal na kumpirmasyon ukol dito. Pinalitan siya ni Romeo John Haloshos Jr., anak ni Romeo Haloshos Sr., at kasabay nito ang pagpasok ng iba pang kaanak sa kumpanya. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng Eat Bulaga team sa pagbabagong ito, lalo na't si Tony Toviera ang kanilang matagal nang nakasama at pinagkakatiwalaan. Dagdag pa rito, lumalabas ang mga ulat tungkol sa una, pagplanong rebranding at malawakang creative changes, at pangalawa, cost-cutting measures kabilang ng umanong planong pagbabawas ng sahod ng production staff. Ito ang ilan sa mga dahilan na sinasabi naging ugat ng higwaan sa pagitan ng Eat Bulaga team at ng bagong pamunuan ng Tape Incorporated. Noong May 31, 2023, nakatakdang mag-regular live broadcast ang palabas. Subalit hindi pinayagan ng pamunuan ng Tape Incorporated ang Eat Bulaga team na mag-live. Sa halip, mga replay episodes lamang ang pinalabas. Dito na nagpasya ang mga haligi ng palabas na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na magbitiw sa kanilang posisyon at mag-mass resignation mula sa palabas. Bago matapos sa kanilang time slot, nag-live sila sa social media at inanunsyo ang kanilang desisyon. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami
nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Kasunod nito, pinost din ng iba pang host ang kani-kanilang resignation letters sa social media. Sa mga panayam ng TVJ, kanilang ibinahagi na naramdaman nilang nababaliwala na ang kanilang papel bilang creative forces ng palabas at tila pakiramdam nila ay inaari na ng producers ang kanilang pagkatao. Sa pag-alis ng original na host, ipinagpatuloy ng Tape Incorporated ang Itbulaga sa GMA7 sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong host. Ilan sa mga pumalit ay sina Paolo Contis, ang kambal na si Cassie at Mavi Legaspi, si Buboy Villar, at si Yorme Isko Moreno, at marami pang iba. Samantala, ang original na cast ng Itbulaga sa pangunguna nila Tito Vic and Joey ay nagpatuloy na naghanap ng bagong tahanan sa telebisyon. Noong July 1, 2023, tinanggap sila ng TV5 at muli silang nagbalik ere. Dahil sa patuloy na legal dispute sa paggamit ng pangalan Itbulaga, pansamantala nilang pinamagatan ang palabas bilang EAT. Mainit ang naging pagtanggap ng publiko sa EAT. Nakapagtala ito ng mataas na ratings at dito muling lumutang ang tinatawag na solid dabarkads. Sa kabilang banda, patuloy namang ginagamit ng Tape Incorporated ang pangalan ng Itbulaga habang wala pang final na desisyon ang korte. Ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap ng publiko at unti-unting bumababa ang kanilang ratings. Noong Disyembre 2023, kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa Itbulaga at EB at pinaboran ang TVJ bilang legitimate na may-ari ng trademark. Noong Enero 2024 naman naglabas ang Marikina Regional Trial Court na nagbabawal sa Tape Incorporated at GMA7 sa paggamit ng pangalan Itbulaga, pati na rin ang mga theme song at mga lumang episodes nito. Noong Enero 5, 2024, opisyal nang binalik ang pamagat ng Itbulaga sa palabas ng TVJ sa TV5. Samantalang ipinagpatuloy ng Tape Incorporated ang kanilang programa sa GMA7 sa bagong pamagat na Tahanang Pinakamasaya. Sa halos 5 dekada, walang humpay na nagbibigay ng saya, pag-asa at papremyo ang Itbulaga sa bawat pananghalian ng Pilipino. Sinasalamin nito ang karaniwang Pilipino na sa kabila ng araw-araw na pagsubok, patuloy na bumabangon at lumalaban. At hanggang ngayon, buong puso pa rin nating masasabing 1,001 tuwa, buong bansa, Itbulaga. Maraming salamat sa panonood mga ka-factors. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon. Meron pa akong iba pang videos tungkol sa Itbulaga. Ilalagay ko na lang ang mga link sa description. Kung meron pa kayong ibang topics na nais talakayin, huwag mag-atubiling mag-comment. Huwag nyo rin sanang kalimutan i-like at i-share at mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat ulit mga ka-factors at God bless sa inyong lahat.